Kaya nakikiusap po ako sa taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Lubog na loob ang ating bansa. Maraming pong salamat. May pag-asa pa yan. May pag-asa pa ba tayo? So, kahit democracy is dead, kaya pa rin nating buhayin ito. And gaya ng mga sinasabi ng ating mga nakaraang speaker, dapat patuloy natin itong gampanan. Kahit na dinidemolish nila yung mga nagsasabi ng katotohanan, dapat hindi mawalan ng loob ang ating mga witnesses, yung ating Brave 18 na magkakaroon pa ng additional Brave 14 at additional na Brave 7. Pero tinawag ni Tulpo, ni Mangkano, sabi nung sa kabila, no? Na basurero daw at kargadores. Ano masama kung kargadores ka? Marami dito, malapit tayo sa pier. Na magandang hanap buhay kaysa sa politikong magnanakaw. Tama ba? Tapos sasabihin pa nila, ang kinalulungkot ko, merong isang Medal of Valor Award na nagsabi pa na hindi ang true Marines. As if siya ang true Marine. Kumbaga, sitting on his laurel. Hindi porke dati kang awardee, dati kang maraming tinanggap na reward or award sa pagiging serbisyo mo sa military. Hindi ibig sabihin nun ay tama lahat ng sinasabi mo. Walang pwedeng umangkin ng katotohanan. Tayo po, lahat po tayo dito ay katotohanan ang ating gustong makamit. Kaya dapat ituloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee upang mailabas ang tunay na mga mastermind at ang mga nagnakaw sa Senado at sa House of Representatives. Naniniwala ba kayo sa mga testimonya ng ating Brave 18? Yes! So, supportahan natin sila dahil may plano ang faith na majority na pigilin ang kanilang testimonya. Kaya nga, nagkaroon ng lockdown. Biglang nung makakaroon ng hearing, work from home. Tapos nagsalita si Senator Gatchalian, makakaroon daw ng impeachment hearing sila, no? Sa 18, ewan po kung matutuloy yun. Itong fake majority. So, pero ang duda ko, maaaring humarap lang si VP Sara sa tunay na Senate majority. Sa tunay na Senate, hindi ako haharap sa fake na hearing. Para sa tunay na hearing. Anyway, ito nga 127 Independence Day natin, ipatuloy natin ang laban. Ang tunay na independence ay yung may hustisya. Kailangan kamtin natin ang hustisya at sundin natin yung mga katagang binanggit ng ating Supreme Court Justice. Labanan ng korupsyon. Lalabanan ba natin ang korupsyon? Yes! Tayo ba'y dapat magkaroon ng interes? Yes! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Maraming salamat. Maraming salamat po, Retired General Carlos Kita. Tulad niya ng sinabi ko,
Ang susunod nating magsasalita ay walang iba kung hindi si retired Colonel Jonathan Galang. Magpalakpak naman kayo. Magandang hapon po sa ating lahat na nandito ngayon. Magandang hapon kay Konsihan Rani at sa lahat po ng mga taga-Quezon City, yung mga naka-orange. Alam niyo po, bago ko po simulan yung aking maikling talumpati sa inyo, nagpapasalamat po ako na nandito kayo. Kahit po ilan tayo dito ngayon, ito po ay patunay na mayroong naninindigan at mayroong pang maninindigan. Kaya palakpakan po muna natin yung ating mga sarili. Saludo po kami, in behalf ng United People's Initiative. Saludo po kami sa inyong lahat na nandito ngayon. Dahil binibigay niyo po yung inyong sakripisyo, oras, panahon para sa isang noble na hangarin. Susundan ko lang po yung sinabi kanina ng ating mga previous speakers. Malamang po kasi karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nanonood ngayon, pag nag-uusap kasi ng sa Supreme Court, Inglisan ng Inglisan eh. Hindi mo natin maintindihan yung ibang pinag-uusapan. Gawin po natin simple. Ang Pilipinas po ngayon, ang ating pang-utang, panlabas o yung tinatawag na external debt, nasa 12 trillion pesos na po, hindi po billion, trillion. Pag sinabi po natin external debt, ito po yung mga utang po natin sa mga financial and lending, international financial and lending institutions. At saka iyan po yung kagaya ng World Bank. Ang ating pong utang panloob, internal debt, nasa kulang-kulang 6 trillion na po. Pag sinumatotal niyo yan, 12 plus 6, 18 trillion pesos ang utang ng mga Pilipino. I-divide niyo po yan. Kasi po, dun sa huling census, parang nasa 116 Filipinos na tayo. Magkano po yan, more or less? Bawat isa sa atin, meron tayong utang 150,000 pesos. So yung mga kasama natin sa kapulisan na nandyan, bukod dun sa loan ninyo sa APSLAI, sa AMSLA, sa PSSLAI at sa kung ano pang ISLAI, meron ba kayong 150,000 na utang? Kasama kayo dun. Lahat tayong mga Pilipino. Ganun po kalaki ang ating pagkakautang. Ano pong masakit dito? Nangutang po ang administrasyon ito. Ang masakit, para po ito sa mga proyekto ng gobyerno. Pero ano nangyari? Inilagay dun sa mga unprogrammed. Para saan? Ipinatok dun sa mga flood control projects. Ngayon, ano po nangyari? Nawala ang pondo. Magdi-default na po tayo ngayon sa ating mga pinagkautangan. So ano po ang magiging repercussion? Ano magiging epekto sa atin? Yung risk factor po ng mga nagpapautang tumataas, meaning to say, nawawalan ng tiwala sa atin. Pangalawa, ano pong nangyayari? Yung pong interest utang, dadagdagan yan. Bakit? Nag-default tayo eh. Wala akong pinagkaibangan sa nangutang kayo doon sa kaibigan nyo, may usapan kayong interest, hindi kayo nakabayad sa oras, papatungan. Tanong, sino ngayon ang magbabayad dito sa mga utang na to? Tayo. Sino yung pinaka-apektado?
tayo, lalo na yung mga middle income na Pilipinos. Itong mga pulis natin, itong mga sundalo natin, hagip na hagip kayo doon sa interest na yun. Bakit? Automatic pagsahod nyo, withholding tax, kaltas na. Kaya kayo yung unang ninakawan. Pakilagay nyo yan sa mga isip nyo, pag-isipan nyo maigi. Automatic ang withholding tax sa inyo. Kaya kayo ang unang ninakawan ng mga gahamang politiko na to. Nakakalungkot pong isipin. Pero parang walang pakialam yung ating ibang kababayan. Di nyo po ba alam na ito pong interest na ito, kapag ka ito'y lumaki ng lumaki, meron po itong epekto sa ano po? Sa presyo ng mga bilihin, sa ating sahod, sa cost ng matrikula ng ating mga anak. Maaring sa ngayon, hindi nyo pa nararamdaman yan. Pero susunod na taon, pangalawa, pangatlo, tingnan nyo po, baka ito lang opening ng klase ngayon, magkano na in-increase ng tuition sa mga bata. Nagsara na naman yung Strait of Hormuz na ginagawang palaging rason ng mga kartel ng langis. Meron pa po ba tayong pera na gagamitin? Pag tumaas at itinaas na naman ng mga kartel na ito yung presyo ng gasolina, asahan nyo yan sa isang linggo, pagtuntong ng Martes, dahil kasasara lang nitong Strait of Hormuz, nagkaroon na naman ng rason itong mga kartel na to para itaas na naman ang presyo ng langis. Kakayanin pa ba natin? Yung mga nanonood ngayon, okay pa ba sa inyo? Kung tayo, yung mga nandito, kaya nating tiisin. Pero ako, personally, yung kinabukasan ng mga anak natin at yung mga apo natin, lalong-lalo na yung mga apo natin, ganyang edad nila, may utang na sila. At habang lumalaki sila, binabayaran at pagbabayaran nila yung utang na hindi naman nila inutang, kundi ninakaw nitong mga ganid na mga politiko na ito. Magising na po tayo. Hindi na po biro ito. Ngayon po, ramdam na natin. Alam ko, bawat isa sa atin, isa nga ito siguro doon sa faktor. Kaya yung ibang kasama natin na gustong pumunta rito, hindi makarating. Bakit? Uunahin yung sikmura. Karamihan sa atin, yun yung tinasabi, isang kahig, isang tuka. Pag hindi nagtrabaho na isang araw, gutom. Paano pa? Pag nadagdagan pa ng nadagdagan nito. Anong masakit at pinakamasakit sa lahat? Parang wala na silang mga pakialam itong mga nakaupo na ito. Sige pa rin. Pinagtatakpan yung mga pagnanakaw. Kayo mga nandyan ngayon, sino ba binabantayan natin? Binabantayan nyo ba kami? O binabantayan nyo yung mga nagdanakaw dyan? Alam ko, karamihan sa inyo, yung mga PNCO dyan, alam ko, kailangan sumunod kayo sa utos eh. Ang sinasabihan ko, yung mga commander ninyo. Yung iba sa inyo dyan, nakasama ko, maaaring naging kaklase ko pa, nung nasa serbisyo ako. Tanong ko lang sa inyo, yung lagi nating naririnig, lalo na dito sa isang mataas na opisyal sa military, ang sabi niya, hindi kami bingi, hindi kami bulag, nakikita namin yung nangyayari. Tama? Nakikita niya. Ang tanong, yung konsensya mo, gumagana ba? O manhid ka na?
sovereignty lies with the people. All government authority emanates from the people. Tao ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno. Tandaan po natin yan. Hindi po sa ilang tao lang. Panahon na po para magising tayo. Hindi po pwede na nakaupo tayo at nagtatype lang tayo. Sumama po tayo dito. Uulitin ko po. Ito po lagi ko sinasabi. Ang laban na to hindi po para sa atin na. Para na po ito sa ating mga anak at mga apo. Kung hindi nyo po pinapahalagahan ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo, sige, manatili kayo dyan sa inyong mga bahay. Manood na lang kayo. Bawal dito dito. Ababasa ko pa, sabi pa ng mga troll, ayan na naman, yung mga retired, yung mga walang trabaho, yung mga jobless. Okay lang, maging jobless. Pero yung oras na natitira namin, gagamitin namin sa tama. Muli po, ang panawagan ko po dun sa mga ating mga kasamahan, mga ating kababayan, wala po sa loob ng 4 na sulok ng bahay ninyo. Nandito po ang laban sa kalsada. Para po sa ating lahat ito at sa ating mga anak. Huwag po nating ipagkanulo ang kinabukasan ng ating bayan. Araw po ng kalayaan ngayon. Gawin po nating makatotohanan. Palayain po natin ang bayan natin sa paghihirap. Palayain po ang bayan natin sa mga korupsyon. Palayain po ang bayan natin sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, retired Joseph Colonel Galang. Si retired Colonel Galang po ay dating pulis. No? At bago ko po tatawagin ang ating susunod na speaker, nais lamang po natin ipanawagan din kay Senate President Alan Peter Cayetano na kung maari sana ang susunod na Blue Ribbon Committee hearing ay gaganapin sa pampublikong lugar para lahat ng mga Pilipino ay makapanood at makita ng lahat kung ano tayo ginagago ng gobyernong ito sa pangunguna ng Presidenteng Marcos. Para lahat po, kasi kung dito po gagawin sa loob ng Senado, iilan lamang po ang makapanood. Pero kung gaganapin po sa malaking lugar, ay halos lahat ng Pilipino ay maaaring umaten at lahat tayo ay makikita natin mismo ang kanilang ginagawang kagaguhan sa taong bayan. Kaya sana kung mapanood ito ni Senate President Alan Peter Cayetano, sir, sana gawin natin sa malaking pampublikong lugar para maraming Pilipino ang makapanood nito. Ang susunod po nating speaker ay walang iba kung hindi si retired Colonel Mitran. Dali lang ha. Hello! 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 Mabuhay ang EMP! Mabuhay ang Philippine National Police! Ay, correction pala, correction. Mabuhay ang hindi sip-sip sa EMP! Mabuhay ang hindi sip-sip sa EMP! Mahingay! Dapat narinig nila! Dahil sila pag-asa natin! Mabuhay ang hindi sip-sip sa EMP! Mabuhay ang hindi sip-sip ng EMP! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Pilipino!
People's Initiative! Salamat mga kaibigan. Ang intro ko, ang Armed Forces of the Philippines. Dahil sila ang inaasahan natin tumingin sa nangyari sa ating bansa. Hinahayaan nila ang ating kinabukasan ng ating mga apo. Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami na alam ko na hindi kayo bigyan bulag. Nakikita nyo. Pero anong ginagawa nyo? Hindi ibig ko sabihin na magkukudita kayo. Manawagan kayo. Sumaludo ka kay Bangag. Sumaludo ka kay Bangag. Ay, di ba? Hindi. Hindi kasi sasaludo siya, Mr. President. Ang ating taong bayan, nagagalit na dahil naubos na ang kaban ng bayan. Sabi nga ni kanina ni Police Colonel Galang retired, yung withholding tax, yung withholding tax ng Philippine National Police at ng Armed Forces na inyong binabantayan na kayo ang unang ninanakawan. Pero alam ko, thank you. Buksan pa. Pero alam ko mga kaibigan, ayaw nyo sana, kaya lang baka matransfer kayo. Alam niyo mga kaibigan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, naranasan ko na yan nung nilaban ng contract sa Zambales, si Governor Magsaysay, 2 beses ako nireport sa Presidente. Tinawagan ako ng Division Commander, bakit mo pinagdudahan si Governor Magsaysay ng sumusuporta sa MP? Sila pinabaliktad. So, sabi ni General Gomez, baka binabaliktad lang. Ano? So, mga kababayan, kayo mga Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines, hindi naman kayo papatayan Kayo lang ay i-relieve sa posisyon. Tama hindi? Bakit natatakot kayo sa posisyon? Ano bang hinahanap nyo sa posisyon? May pera ba dyan? May pera? May sweldo na tayo. Ano bang hinahanap yung pera? Hindi nyo matadala sa ukayan. Alam nyo, pag-uusapan natin mga kaibigan, ganito. Kasi corruption nangyari sa bansa. Ito sa akin ngayon kaibigan, direktamente titirahin ko ang dapat titirahin natin. Kasi para magising sila sa katotohanan, bigi-bigihan sila nga. Bawal na magkuray. Ha? Kaya na yung magmula. Okay, ganito yung kababayan. Inuubos ko ang boses ko para marinig tayo sa buong mundo ng ang ating bansang Pilipinas, dawas pinakamatindi ng ating bansa. Alam niyo mga kababayan, 3 lang gusto ko mangyari sa buhay ko bago ako mamatay, bago ako ilibing. 3 lang gusto ko mangyari bago ako mamatay. Makita ko ang pagbabago. Una, yung corruption. Yung corruption, bago ako mamatay, dapat mawala na yan. Kaya bago ako mamatay, bigay ng Diyos, mawala ng korupsyon. Pwede ba yan? Pwede! Okay. Pangalawa, communism, yung komunista. Yung komunista, number 1 kalaban yan ay Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines. Bakit hindi nyo ubusin mga MPA? Pero sabi na, ubus na MPA. Sabi ko sa inyo, ang MPA sa Pilipinas ay hindi yan mauubos, hindi yan matatapos. Ilan years, 75 years, 100 years, how many years? Hindi matatapos ang NPA kung may korupsyon sa bansang Pilipinas dahil may issue sila. Ako mismo, karanasan ko yan. Magmula sa lieutenant ako bago hanggang nag-retired ako, ang trabaho ko sa ground, hinahanap ko ang mga sinungaling ng mga NPA. Yung mga makabayan black na yan, ang titindi nila, ang kakapal ng mukha, napakasinungaling, yan makabayang black. Pero nakatanggap ng malita,
may credibility pa ba ang mga makabayang black? Tumanggap o Philippine National Police ang process. Bakit hindi yung tingnan ninyo? Mayroon na ba kayong report doon? Pero kung may report man kayo, pagdating doon sa mesa ni Presidente, ibabasura lang yun. Bakit? Kasangga nila eh. Kasangga ng Pangulo yung NPA. Tingnan mo ha. Kaya may kasabihan tayo mga kababayan. Buka muna dito habang Mas matalino daw si pagkatapos mo. Pangulong Marcos Jr. Mas matalino siya. Nagulat nga ako bakit mas matalino ang Jr. eh. Nasapawan pa yung talino Urong ka ng konti. kanyang Urong ama, ka konti, urong. ni Senior. Yan. Bakit matalino? Kawalang yan daw. Bakit siya matalino? Dahil lahat ng kalaban ng ama niya ay kakampi niya. Tama hindi? Tama. Tama hindi? NPA, Liberal Party, Dilawan, mga kaparian, kakampi niya o sino pa, may dagdag pa, Tiklawan pa, tingnan nyo. Kaya magaling natin si Pangulong Marcos sa kagaguhan. Ha? Ang pangatlo ko gustong mangyari bago ko pumanaw sa ibabaw ng mundo, ang bangat na presidente ay dapat matanggal. Pwede ba natin tanggalin? Bayan! Iyon ang pangarap ko, matanggal si Pangulong Marcos na siya ang nagpahirap sa ating bansang Pilipinas. Ang kasabwat niya nung sa Philippine National Police, si General Torre. Ay! General Torre! Direktahan tayo, hindi pwede tayo paligoy-ligoy. Alam niyo na mga kaibigan, marami nagsubaybay sa akin na intelligence. Mayroong mga kalimis, sir. Nagsusubaybay ako, sir. Police at saka sundalo yun. Sir, sige, kapalan niyo lang trabaho niyo, nasa inyo na ko i-implement niyo. Para basta ang akin lang, ang ginagawa ko para sa ating mga apo sa apo. Kung hindi naman natin maramdaman ito, I'm sure, very sure, ang ating mga apo sa apo ay maranasan nila ito. Ang maranasan. Sabi nga ng economic specialist, 68 years! Anim na po, 8 taon bago tayo makapantay sa Singapore. 68 years siya. Ang sabi pa, kung Ikaw gusto mo kumain. nag-deliver talaga ng tama ang gobyerno natin, paano kung hindi katulad nito? Isa lang. Ay 1,000 years. Tayo ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Okay. Naalala ko pala si Pangulong Digong. Mayroon akong picture na nag-usap kami noong December. Ang ibinulong niya sa akin, kayo na ang pag-as ng bayan. Dahil ang sinasabi niya, naramdaman niya na siguro maaari may intelligence pa sa saloob Balik ka lang. na papunta talaga tayo sa tumunoy. Kaya kailangan mapalitan ang Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng May nagpalipat na taong malaki. bayan, May nagpalipat taong na bayan, kumilos tayo. Dahil ang ating presidente, alam naman natin na drug-addict ang ating presidente. Wala sa katinuan. Wala sa katinuan. Alam niyo ba yung mga adik? Wala sa katinuan yan. Ang masakla pa ito, yung mga ikasiko dito, ano yung ikasiko dito? Andres Disaya. Ayan din yung presyo. Tingnan niyo mga kababaihan Ano commission mo? o mga kalalakihan. Multiply mo lang sa ano. Ang mga 60. Andres Disaya, pag sinabi ng babae, 830. magluto ka, luto yan. 80. Magsaing ka, saing pa rin. Pero ka ng pando. Maglaba ka. Pero sa totoo lang, Araw-araw. nakalanas ako niya na, ito ay kwento ko sa inyo para maramdaman nyo ang ordinaryo lang ito na Andres Disaya. Ordinaryo lang ito na Andres Disaya. Ano dong? Bumisita ako sa isang detachment. Eh, ang hari-hari doon, yung asawa, hindi naman na kayo may asawa. Inutures lang tumira sa kampo. Siya ang masusunod doon, hindi yung detachment commander. So ganun ang nangyayari sa Malacanang. Alam nyo ba mga kababayan, may classmate kasi ang aking anak sa Malacanang sa law staff. Alam nyo ang ginagawa na kwento ng anak ko sa akin, sinisipa lang si Marcos ni First Lady.
sa hagdanan pa yun, sa harap ng tauhan niya. Napakawalang iya. Napakawalang iya ang pamilya Marcos Jr. Wala sila hindi dapat galangin yan. Totoo po yung kwento na yan. At marami kayong karanasan yan. Na hindi dapat ginagalang unang-una yung mahinang leader. Pangalawa, inubos niya ang kaban ng bayan. Kaya dapat taong bayan makinig. Ulitin ko, kung hindi nakiisa ang mga inaasahan nating pinuno, ay dapat itong laban natin ito ay tapos na. Sino dapat ang una natin sisihin dito? Sino dapat ang sisihin ng taong bayan? Unang sisihin natin, si Secretary Gibo. Sir, may idol, pero ngayon, walang iya ka na sa aking paningin. Tatlong complaint ko sa iyo. Sumulat ako sa iyo. Sinasabi mo busy. Hindi mo nga maayos ang problema ng ating bansang Pilipinas eh. Tapos sasabihin mong busy ka. Sumulat ako tatlo. Bakit? Mayroong 4.9 billion sa loob ng armed forces sa aming retirement pension benefits. Hanggang ngayon tinatago nila. Kaya ngayon bawal ako pumasok ng kampo. It's because of that. Personalan nila akong tinitira. Pero lalaban ako habang ako'y nabubuhay sa armed forces sa aming benefits. Kaya yung mga police, Coast Guard, ano pa man, sa akin tumatawa, sir, paano mo ako matulungan? So binibigyan ko ng idea, paano ko sila matulungan? Kaya mga kababayan, sana ako ay nakikiusap ang taong bayan, sana lumabas na kayo, lumilos na tayo. Ulitin ko po, sino ba yung mga... Isa pa si General Torre. Talaga hindi ko makakalimutan si General Torre. Di ba General Manager siya ng MMDA? Eh bakit hindi natin nakikita dito sa lansangan? Hoy, General Torre, nasaan ka ba? Ha? Nagwawalis? Dati na PNP chief ka, si Igamon. Nang CIDG chief ka, si Igamon Gago. Nagpapang mo? Asa ka na? Wala ka na bodyguard. Kaya sabi ko, panawagan ko sa armed forces at saka Philippine National Police, wala naman kayo nagagawa, manahimik kayo! Kasi ang taong bayan, lalong nagagalit sa inyo pag nagsalita kayo. Katulad, ang salita, ganito. Ang salita nila, ganito. Eh, hindi naman expiration, pagkita. Bakit pinag-uusapan pa yung mga title? Ang pinag-uusapan yung malita. Ay, Diyos. Kaya nga nagsalita si I'm sorry, Colonel Trinidad, diretsaan lang ako. Huwag ka na magsalita na nakikiusap ang sandang bayan na hindi dapat gamitin ng expirin. Ano ibig sabihin? Yung certificate nila, pwede bang ibaliwalayan? Yung pangalan nila? Ako, sabi kong ex-military ako, ayaw nyo tanggapin. Paano yung order ko? Pag ako namatay, may bandila ako. Ano yun? Yung expirin, pag namatayan, may bandila. Tapos sasabihin nyo na, hindi pwede i-title kagaw. Hindi pwede gano'n. Sabi ko nga sa inyo, para hindi kayo maputakti ng taong bayan, hindi kayo maputakti ng taong bayan, huwag na kayo magsalita. Kasi ang taong bayan nakatingin sa inyong lahat. Nakatingin po sa inyo. Sorry, General Browner, sir. Alam nyo kasi mga general na kaupo ngayon, contemporary sir kasi nakanak 91. General Browner, sir, by June yata ang retirement mo. Welcome. Welcome ka. Welcome ba dito, General Browner? Hindi. Sir, paano yan? Kailangan palaging nakatinte yun sa sasakyan mo. Pag lumabas ka, General Browner, sir, sorry, diretsa lang tayo, hindi tayo paligoy-ligoy. General Torre, yung mga, anyway, bahala na kayo kung anong yung gawin sa buhay ko. Ang importante ay nailabas ko ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Pwede ba isang palapas? Kaya mga kababayan ko, Pilipino, ako ay humingi ng awa sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo. Na nagmamakaawa po ako sa inyo. Na sana po magising na kayo na ang ating bayan kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. At
Gusto niyo ba kami na lang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap po ako sa taong bayan, mag-isig na tayo sa katotohanan. Lubog na loob ang ating bansa. Maraming pong salamat. Okay, maraming salamat po, retired Colonel Mitran.